unahin na natin siya. At ikaw rin naman na nag-cover nito. So, ikaw rin ang tatanungin natin. Yung bang wish ni Senador Erwin Tulfo na ibaba to 10% ang 12% VAT sa lahat ng gawain natin, ay posible, pero alam ko ayaw ng mga nakausap mo. Oo. Ayaw nila, di ba? Malabnaw ang mga sagot. Kasi nung kinausap ko kahapon si Executive Secretary Ralph Recto, syempre dati siyang Finance Secretary, di ba? Tapos siya pa yung author. Father of. Di ba? Ng VAT. Ang sagot niya lang, simple. Kailangan pa nga nating umutang ng 1.6 trillion. Dapat i-consider Parang yun. taon-taon daw umuutang pa dahil kulang pa rin ang Dahil resources. kulang pa rin yung revenue. Tapos ang sinasabi nga ng economic team, particularly itong si Finance Secretary Frederick Go, syempre kapag ka yung finance sector yung tatanungin mo, ayaw nila nung mga measures na nakaka-erode o nakakababa ng revenue o ng kita ng gobyerno. Kasi kapag ka daw ginawa yan, kung ibababa from the current 12% at gagawing 10% yung expanded value added tax. Take note, hindi i-abolish, Babawalan. Tatanggalin lang yung 2%. Less 2%, parang sinasabi ng ibang economic, yung mga experts, ng mga napanood ko kanina sa morning shows natin, paano siya parang napakaliit na magiging epekto. Kasi may VAT exemptions. In terms of the consumer or in terms consumer, of parang yung mababawas sa consumer, maliit daw yun. Tapos, pero malaki yung consequence sa ekonomiya. kasi aggregated yung aggregated yung earnings mo Yes, of course, lahat tayo nagsasalivate doon sa fact na mababawasan yung ating kinakaltas sa atin all the time. Parang Kumbaga, sa 100 pisong ginastos mo, may tax siya na 12 pesos. 12 pesos. Imbis na 12 pesos yung tax sa'yo, magiging 10 10 piso piso na na lang. bawat So, kibot yan, ha? Di, alam mo naman ng VAT, bawat kibot. halos lahat may VAT So, kumbaga, mababawasan ng 2 piso yung tinax Per sa item. item Per mo. item. Diba? Na bibilin mo na may, parang halos lahat naman pala may Tapos VAT. tayo, di ba? May mga resibo tayong sarili natin, so may VAT din tayo. Oo. Bilang mga, kaakibat ng ating trabaho. Pero, yun na nga po, siguro maganda pakinggan natin yung mga sinabi nila. Kung ba't ayaw nila to, kahit na tempting for us, although pinapaliwanag nila na baka hindi rin. VAT ayaw nyo. Ba't nga ba Ba't ayaw? nyo? Pakinggan natin kung ba't ayaw nila. Considering that we're still borrowing 1.6 trillion, that should be a factor in determining whether we should reduce it or not. Bahala na kayo how you interpret that. It should be coupled with removal of VAT exemptions. Because one of the reasons why we have a low VAT efficiency is because there are so many exemptions in our country for VAT. If that means reduced revenue for the country, we should also correspondingly reduce the expenses. Among the many targets we monitor, the most important to me is the fiscal deficit target. Pero sabi ni Secretary Go, nag-usap na daw sila ni Senator Erwin tungkol dyan, na-explain na raw niya. Yeah, pero parang wala pang sign from the senator's office kung itutuloy pa nila or hindi yung push ano ba? Lagi Magkano daw tayo kulang ng pera Magkano Nangungutang. ano yung effect ng 2 percentage points na bawas sa VAT doon sa collections? Did he say how much yung mababawasan doon sa collections? Wala pang binibigay na figures yung, at least kay Secretary Frederick Go, kasi mabilisan lang yan Yeah, pero Na, kumbaga ang sabi nga ni ES na dating Finance. sinabi niya na as it is, we're still borrowing a lot of money. We've always been borrowing. As it is, That really hasn't changed naman to think, natin. bigat na tayo doon sa mga nakapataw sa atin ng mga taxes, di ba? Pero as it is, nangungutang pa tayo. Ay, nako. Kasi wag na nakawin. Napakasimple, di ba? Hindi naman sila sinasabi ko. Sinasabi ko, generally, gamitin lang mahusay kung ano yung meron na tayo. But VAT has always been a very touchy issue with Filipinos. In fact, I think it was one of the reasons kung bakit Natalo siya for the first time. Sa kanyang, Yung first time na natalo yan. yung kanyang re-election bid Yes. as senator. So it's that sensitive to Filipinos kasi syempre sa huling gastos yan
diretso sa pockets di ba? Hindi, epekto, imbes na diretso sa pockets, hindi aabot sa pockets. Paano? Palabas. Correct. Hindi naaabot at all. Di ba? So, ayan, di ba bawat kibot natin, may VAT? May VAT, oo nga. Tapos parang ang ipinupunto pa kasi dito sa Senate bill na to, mas maganda na ibaba na sa 10% kasi kapag ikinumpara daw yung VAT na sinisingil dito sa Pilipinas, isa daw tayo sa countries na may pinakamataas na VAT. Yes. Among Southeast Asia to, parang ka-level natin yung Indonesia, pareho tayong 12%. Mas mataas pa nga tayo sa Singapore. Ang Singapore yata ay ilan ba? 9? 10% na VAT. Tapos ang Thailand, mababa din, parang 7% ba? So may ganung level. Malayo tayo, 12%. Tapos wala naman tayong nakikitang improvement. Meron ba? Iyon. Okay. So, alam nyo, so tingnan natin, we will try to reach out din sa Senate kung ano yung, ano pa ang pwede nilang gawin. Aside from that, kung hindi talaga yan posible. Kapag kasi hindi sinuporta ng Malacanang, imposible naman umusad yan eh. Diba? Yung mga ganyan panukala. Pero we'll give you updates sa that.